The Boss Husband. Credit to the author. 1437-45. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang panganib sa Seoul ay nalutas nang ang mga bomba ay natuklasan sa paggamit ng mataas na teknolohiyang kagamitan. Nakauwi na rin ang mga bisita ng seremonya. Dahil sa insidente, malabong mangyari ang wedding ceremony sa pagitan ng pamilya Park at Kim family sa Jogyeasa. Bumalik sa tirahan ng Park, kakababa lang ni Park Ji-yeon sa telepono kasama ang kinauukulan. Sa paghusga sa kanyang nakakunot na mga kilay, alam ng mga Park at Kim na hindi sila pinapayagang magpatuloy sa seremonya ng kasal. Sinabi ni Kim Gibson, "Sir, wala kaming magagawa tungkol dito." Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang mag-e-expect sa pag-atake ng terorista. Magagawa na lang namin ito sa ibang araw. Oo, lolo. Masyadong nagmamadali para baguhin ang lokasyon ng seremonya ng kasal. Tsaka, katatapos lang ng emergency. Hindi magandang tanda para sa kasal, sabik na sabi ni Sheila. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon at itigil ang kasal. Sa kabilang banda, si Kim Jip ay tila kalmado na parang hindi ito naabala. Nang mapansin ni Park Ji-yeon ang kagalakan sa mukha ni Sheila, may naalala si Park Ji-yeon na nagpangit sa kanya. Hindi. Naipadala na ang mga imbitasyon. Nakumpleto na ang lahat ng paghahanda. Maganda ang araw bukas, kaya dapat ituloy ang kasal. Hindi na ito ikinagulat ng mga Park dahil pamilyar sila sa personalidad ni Park Ji-yeon. Hindi siya kailanman madaling sumuko. Frustrated, tinapakan ni Sheila ang kanyang mga paa. Lolo, bakit ka nagmamadaling pakasalan ako? Hindi ko gusto si Kim Ji. Tahimik. Paano mo nasasabi yan dito? Pinarusahan siya ni Park Ji-yeon. Ngumiti si Kim Gibson at sinabing, hindi nakakagulat na hindi gusto ni Ms. Sheila ang anak ko. Okay lang. Karamihan sa mga kasal sa mga pamilyang tulad natin ay marriages of convenience. Kailangan ng oras para mabuo ang kanilang nararamdaman. Dapat kang magpasalamat na ang mga Kim ay mapagpatawad. Kailan mo maiintindihan ang iyong tungkulin bilang tagapagmana? Umiling si Park Ji-yeon at bumaantong hininga. Kinagat ni Sheila ang kanyang mga ngipin at pinandilatan sila. I hate all you. With that, she stalked upstairs. Nag-aalalang sinundan siya ni Yoonjung, tinawag ang pangalan ni Sheila gaya ng ginawa niya. Si Kim Ji, na tahimik sa buong oras, ay tahimik na tumingin sa itaas na may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Dad, dahil hindi natin magagamit ang Jogyeasa, kailangan mo ba akong maghanap ng bagong venue? Tanong ng pangalawang anak ni Park Ji-yeon, si Park Jae-yeon. Mula nang mangyari ang insidente kay Park Jong-hyun, walang sinuman sa pamilya Park ang nang-ahas na magrebelde kay Park Ji-yeon. At saka, gumaling na si Park Ji-yeon at pinili si Sheila bilang tagapagmana niya. Alam nila ang kanilang lugar at hindi nang ahas na tumawid sa linya dahil sa takot na magalit si Park Ji-yeon. Makipag-ugnayan sa lahat ng mga bisita at sabihin sa kanila na magkakaroon tayo ng seremonya sa Star Moon Villa. Dalhin ang lahat ng gamit doon ngayong gabi. Kailangan ko itong makumplito ng maayos. Tumanggo si Park Ji-yeon at ipinagpatuloy ang kanyang utos sa kanyang asawa. Sa ikalawang palapag, si Sheila ay nag-aalboroto, malakas na hinampas ang kanyang kama. Nakatayo si Eun-jung sa pintuan ng walang magawa. Alam niyang hindi siya makikinig sa kanya ni Sheila, kaya pinapanood lang siya nito. Biglang umupo si Sheila, inayos ang buhok, at kinuha ang phone niya sa desk. Miss, sinong tinatawag mo? Habang dinadial ang numero, sumagot si Sheila, gusto kong itanong kung nakabalik na si Brother Gibson. Gusto kong ilabas niya ako rito. Sa kabilang banda, nakaupo si Jane sa lobby ng Hilton Hotel buong hapon. Habang hinihintay si Justin, kinuha niya ang kanyang tablet at iginuhit ito saglit. Lumapit pa ang ilang mayamang binata at sinubukan siyang hampasin, ngunit hindi niya sila pinasaya. Hindi nag-alala si Jane kay Justin. Marahil dahil sa paghanga niya sa kanya mula pa noong bata pa siya, naniwala siyang malalampasan niya ang lahat ng paghihirap at babalik ng hindi nasaktan. Matapos humikab sa ikalabing pagkakataon, isang pamilyar na figure ang bumungad sa kanyang harapan. Justin. Kaagad, may naramdaman siyang kakaiba tungkol sa kanya mula sa ekspresyon nito. Mahal, nabawi mo na ba ang iyong pagtatanim? Bulalas niya. Humalaklak si Justin at hinalikan siya sa labi. I gained a lot this time. Honey,
It was a blessing in disguise. I think God really likes me. Ngumiti ng matamis si Justin. Masaya si Jane para sa kanya. Nagtataka, hinimok niya, bilis, sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Dahil walang itinatago, ikinwento ni Justin sa kanya ang buong pangyayari. Nanlaki ang mata, hindi makapaniwalang nagsalita si Jane, yung Hardy. I mean, Master Insect, napakagaling niyang magtago kaya niloko niya tayong lahat. Ito ay dahil sa blinding leaf. Maaari kong itago ang aking pagtatanim dito at kahit nabaguhin ang aking hitsura. Ito ay talagang kaakit-akit, puri ni Justin. Nang gusto niyang makipag-usap tungkol sa mga mapagkukunan, tumunog ang kanyang telepono. Sinagot ni Justin ang tawag, Sheila. Anong problema? Kuya Justin, ayos ka lang ba? Tanong ni Sheila. Oo, syempre, ayos lang ako. Ngumiti si Justin. She still cares a lot about me though hindi niya ako pinapansin sa umaga. Magaling iyan. Kuya Justin, ilabas mo ako, please. Ayoko talagang pakasalan si Kim Jeep. Sabi ni Lolo, papalitan niya ang venue at kailangan ng pumasok ang kasal. Ako. Ayoko talagang pakasalan siya. Nanginginig ang boses ni Sheila. Natahimik sandali si Justin. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi niya, Sheila, outsider lang ako. Kahit gusto kitang alagaan, may totoong pamilya ka. Hindi ka sasaktan ng lolo mo. Gusto lang niyang mapasa iyo ang lahat. Dapat mas maging considerate ka sa nararamdaman niya. Subukan mong kilalanin si Kim Jeep. Hindi siya masamang tao. Hindi. Ayokong marinig ito. Kuya Justin, pareho ka sa kanila. Walang nakakaintindi sa akin. Nandidiri ako sa iyo. Inihagis ni Sheila ang kanyang telepono sa sobrang galit. Nagkibit balikat si Justin. Pinigil ng tawag ni Sheila ang kanyang kagalakan kanina. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Kahit ayaw mong tanggapin ang nararamdaman niya para sa iyo, hindi mo siya dapat pilitin na magpakasal sa taong hindi niya gusto, sabi ni Jane. Hinawakan ni Justin ang kanyang noo sa galit. To be honest, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko kay Sheila. Minsan ang tingin ko sa kanya ay parang bata kong kapatid, pero minsan masyado siyang matured na hindi ko mabasa ang isip niya. Alam mo naman na hindi ko siya kayang bigyan ng titulo o buong pagmamahal. Paano kung pagkatapos, napagtanto niya na ang nararamdaman niya para sa akin ay nagmula sa pasasalamat? Hindi ba ako masisisi sa tamang tao, ako at si Lynn? Nagsimula akong makipag-date, sinabi ni Maria na mas masahol pa ako kaysa sa isang halimaw. Sa huli, nagmamalasakit ka pa rin sa damdamin ni Marian. Kahit na halos tapos na ang iyong kasal, hindi mo maiwasang isipin siya. Nakakapanghinayang iyon. Nagpout si Jane. Ngumiti si Justin ng nakakatakot. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na makonsensya. Paano nagawa ng isang tulad ko na makuha ang puso mo? At saka, ang mga karagdagang kalaban ko ay maaaring maging lubhang mapanganib sa hindi maiisip na antas. Baka nasa panganib si Sheila kung magkakasama tayo. Mula sa librong natanggap ko mula kay Master Insect, ipinakita nito na ang Kims, Parks at Gangs ay walang miyembro ng North Boreo clan. So, I don't like Kim Jeep. I don't want the wedding. Dahil alam kong magiging mapayapa ang buhay niya. Walang sinabi si Jane dahil hindi siya mahilig sa ideya na makipag-date sa ibang babae kay Justin. Pagkatapos ay ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa braso nito upang umakyat sa itaas, umaasang makita ang mga bagay na ibinalik ni Justin. May ibang plano si Justin. Jane, bumalik ka muna sa kwarto. Kailangan kong bumiyahe sa Stonegate at hilingin kay Jincel na i-verify ang isang bagay para sa akin. Babalik ako kapag naayos na. 14:38. Agad na tumango si Russell at sinabing, oo, Ms. Jane. Ang pangalan niya ay si Ubal. Tumikim si Justin at sinabi, napaka-lovey-dovey ninyong dalawa ngayon. Medyo mabilis si Ubal ha. Nakaramdam ng hiya ang mag-asawa. Matapos bumalik sa Seoul kagabi, ang kagalakan ng pagtakas sa mga panga ng kamatayan ay ginawa ng mag-asawa na ilibing ang palakol. Muling nagkaugnay ang kanilang mga puso. For the rest of the night, nagkaroon sila ng passionate lovemaking session. Dahil pinagaling ni Justin si Ubal, siya ay muling nabuhay. Parang gusto niyang bumawi sa nawalang oras nila, hindi siya tumigil hanggat hindi siya nasisiyahan ng husto. Iyon ang dahilan kung bakit mukhang kumikinang si Russell, na nag-udyok kay Jane at Justin na asarin siya.
Gayunpaman, nagpapasalamat ang mag-asawa kay Justin sa pagligtas sa kanila kagabi. Kung hindi dahil sa kanya, namatay na sila sa dagat. Natural, wala silang sasabihin tungkol sa insidente. Nang makarating sila sa lobby, nalaman ni Justin na malapit nang magbitiw si Russell sa kanyang trabaho bago bumalik ang mag-asawa sa Stonegate. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sinenyasan ni Sewell si Justin sa isang sulok at yumuko sa kanya. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Mas gugustuhin kong iwan mo ako sa susunod na papatayin ko ang isang tao sa Stonegate, nakangiting sabi ni Justin. Ngumisi si Sewell. Young Master Gibson, nagtatrabaho ako sa gobyerno. Kahit na may utang na loob ako sa iyo, paghihiwalayin ko pa rin ang trabaho at personal na buhay. Maaaring wala kang pakialam sa pasasalamat ko, pero gusto pa rin kitang pasalamatan ng formal. Salamat, Young Master Gibson. Pinaniwala mo ako na basta mahal ko ang asawa ko at tretuhin ko siya ng maayos, tiyak na maiintindihan niya ang nararamdaman ko. Nagulat si Justin. Tapos, umiling siya. Hindi yan ganap na totoo. Dahil mahal niyo pa rin ang isa't isa. Sumagot si Sewell, siguro. Pero kung wala kaming nararamdaman para sa isa't isa, hindi sana kami nagpakasal. Ano man ang mangyari sa hinaharap, palagi kong pakikitunguhan ng maayos si kapatid na Russell kahit nagalit siya sa akin o hindi niya ako maintindihan. Ano man ang iniisip niya, determinado akong tretuhin siya ng maayos. Habang tinitingnan ng tiwala sa mukha ni Sewell, naalala ni Justin siya at si Marian. Oo, ano man ang iniisip niya, may kalayaan akong tretuhin siya ng maayos. Hindi na kailangang mag-overthink ng mga bagay-bagay. Pagkatapos magpaalam kina Sewell at Russell, nakinig si Justin sa payo ni Jane at bumili ng Giorgio Armani suit bilang damit na isusuot sa kasal. Si Jane naman, simple white baby dress ang pinili niya para hindi overshine ang bride. Nagkataon na bumagay ito sa suot ni Justin. Nang maayos na ang lahat, tumungo sila sa Starmoon Villa, isang malawak at kaakit-akit na villa na itinayo ng Starmoon Group sa Seoul. Dahil naglalaman ito ng lahat ng uri ng mga pangunahing pasilidad, hindi nila kailangang gumawa ng maraming paghahanda para sa kasal. Noong una ay nakikipag-usap si Park Chian sa ilang mga big shot sa political at corporate world, ngunit nang makita niya sina Justin at Jane, iniwan niya kaagad sila para batiin si Justin. Para sa isang maimpluwensyang tulad niya, alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa insidente sa dagat. Nang dumating ang militar sa dalawang yate, nabangga nila ang isang barkong pandigma ng New Zealand at natagpuan ang mga miyembro ng angkan na ang mga bangkay ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Ayon sa mga nakaligtas mula sa North Boreo clan, isang tao ang pumasok sa commanding room at ginawa ang mga gawa. Pinagsama-sama ni Park Chian ang mga piraso at itinuring na may kinalaman ito kay Justin. Dahil si Justin ay isang tunay na piling tao, si Park Chian ay sabik na humingi ng pabor sa kanya. Mr. Gibson, Dr. Jane, kayong dalawa ay huli na. Nag-aalala ako na baka hindi kayo makasama sa kasal, aniya sa napaka-friendly na tono. Of course, I have to attend Sheila's wedding. Sir, you can just greet the other guests. Maglalakad-lakad lang kami. Hindi nasisiyahan si Park Chian sa narinig. Sinasabi mo ba na ang isang negosyanteng tulad ko ay hindi karapat-dapat sa iyong kumpanya? Walang mga bisita sa kasal na ito ang maihahambing sa iyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Justin. Pagkatapos, napangiti siya ng mapagtantong alam ni Park Chian ang mga ginagawa niya sa dagat. Sinubukan ni Park Chian na makakuha ng higit pang impormasyon mula sa kanya, ngunit hindi malinaw na tugon lamang ang ibinigay sa kanya ni Justin. Kung tutuusin, kung talagang umamin siya, katumbas na iyon ang pagsasabing kinuha niya ang sarira. Bagamat hindi natatakot si Justin sa gulo, mas pinili niyang mag-ingat. Alam na hindi tinatanggap ang kanyang presensya, tumahimik si Park Chian at iniwan silang mag-isa. Nagtanong sina Justin at Jane tungkol sa silid ng nobya at nagpatuloy sa paghahanap kay Sheila. Nang makarating sila sa isang puting bahay sa loob ng villa, hinarang sila ng isang bodyguard. Tumakbo si Yunjung palabas ng bahay at sinabing may paghingi ng tawad, Mr. Gibson, Ms. Jane, pasensya na po. Sabi ni Miss ayaw niyang makipagkita sa inyong dalawa. Bagamat handa si Justin na marinig iyon, nabigo pa rin siya. Gayunpaman, hindi siya nagalit sa kanya, nalulungkot lamang sa pagtanggi sa kanya. Pagkatapos, bumalik sila sa bakuran, umupo sa kanilang mga upuan malapit sa unang hanay, at hinintay na magsimula ang seremonya ng kasal.
Sa kabilang banda, si Sheila ay nakaupo sa harap ng salamin, nakasuot ng damit pangkasal habang ang mga katulong ay nag-finish touch. Gayunpaman, kitang-kita ang madilim na tingin sa mukha ng nobya. Medyo namumula ang mga mata niya dahil sa hindi magandang tulog kagabi. Pumasok si Yunjong at nagulat, "Miss, pinigilan ko si Mr. Gibson at MSJ na pumasok ayon sa order mo." Tumango si Sheila bilang tugon. Gayunpaman, masakit pa rin ang kanyang puso. Hindi talaga siya pumasok dahil lang sa sinabi ko. May pakialam ba siya sa akin? Sa isiping iyon, nanlamig ang puso ni Sheila. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay nagpaparamdam sa kanya ng barado. Si Justin, na nakaupo sa kanyang upuan, ay hindi mapakali ng walang dahilan. Ang pag-iisip na si Sheila ay naging asawa ng ibang tao ay naging dahilan upang hindi mapigil ang kanyang mga paa. Nakita ni Jane ang kakaibang ugali ngunit umiling lang at walang sinabi. Sa wakas, sa pagtugtog ng malamyos na tunog ng piano, opisyal na nagsimula ang seremonya ng kasal. Ang buong villa ay pinalamutian ng pink at puting bulaklak. Habang tumutugtog ang propesyonal na banda mula sa Vienna ng wedding march, ang mga panauhin ay ikiling ang kanilang mga ulo upang panoorin ang nobyo at nobya na naglalakad patungo sa altar. Natarante si Justin nang hilahin siya ni Jane. Sa sumunod na segundo, nakita niya si Sheila, na nakadamit bilang isang prinsesa, na naglalakad pasulong habang hawak ang kamay ni Park Chean. Ang mga petals ay lumulutang sa hangin, nagdaragdag ng isang maligaya na kalagayan sa kasal, ngunit ang lahat ay naramdaman na malayo sa kanya. Pakiramdam niya ay nasa vacuum space siya kung saan wala siyang naaamoy o naririnig. Ang tanging taong nakikita niya ay ang papalapit na figure ni Sheila. Sa pamamagitan ng belo na nakatikip sa kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay lihim. Gayunpaman, nakikita niya ang pag-aatubili sa mga hakbang nito. Si Kim Jip, na nakasuot ng puting suit, ay naghihintay na sa kanya sa altar. As usual, aloof expression niya na parang bodyguard lang siya ng groom instead of the groom himself. Sa wakas, sa suporta ni Park Chean, naglakad si Sheila bago si Kim Jip. Saglit niyang sinulyapan si Justin bago humarap sa nobyo. Bahagyang ngumiti si Park Chean na parang natutuwa na maayos ang takbo ng kasal. Ibibigay na sana niya ang kamay ni Sheila kay Kim Jip, biglang may nangyari. Si Sheila ay sumuray-suray at bumagsak sa sahig na parang nawala ang lahat ng kanyang lakas. Nagdulot iyon ng kaguluhan sa karamihan. Nagulat ang lahat kasama sina Park Chean, Kim Gibson, at Kim Jip. Sheila. Si Justin ang unang bumukas dito. Tumakbo siya patungo kay Sheila at hinubad ang belo nito, inilantad ang malagim niyang maputlang mukha. Nahihirapan siyang huminga, naninikip ang kanyang mga pupil habang marahas na pumipiga ang kanyang katawan. Sheila. Anong nangyari? Huwag mo akong takutin. Umiyak si Park Chean at lumuhad sa tabi niya. Umalis ka. Doktor ako. Sumiksik si Jane sa mga tao at sumugod sa Sheila. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang mga mata upang suriin ang kanyang kalagayan. Sa matalim na tingin, sinabi niya, "Nalason siya." 1439. Nalason. Paano ito posible? Kinilabutan si Park Chean. Hindi nagabalang sumagot si Jane sa kanya. Sa halip, lumingon siya kay Justin at sinabing, "Hobby, dalhin si Sheila sa isang lugar na tahimik." Walang pakialam si Justin at dinala si Sheila sa pinakamalapit na bungalow. Bagamat mabilis ang kanyang mga galaw, pinilit niyang maging maingat hanggat maaari upang hindi makaramdam ng hindi komportableng pakiramdam ang dalaga sa kanyang mga bisig. Mabilis siyang sinundan ni Jane. Nang makapasok sila sa bungalow, sinabi sa kanya ni Jane, "Batay sa aking karanasan at pag-unawa, si Sheila ay nagpapakita ng mga sintomas ng pagkalason ng potassium cyanide. Kapag nadikit ang init sa hangin, maaari itong sumipsip ng tubig at carbon dioxide at maglalabas ng hydrogen cyanide. Maaari itong magdulot ng pulikat ng katawan, kahirapan sa paghinga at makaapekto sa sirkulasyon ng dugo na humahantong sa kamatayan." Inilapag ni Justin si Sheila sa sofa. Nang makita niya na hindi napigilan ang pag-uumapon niya, nanlalaki ang kanyang mga pupil, sumigaw siya, "Wala akong pakialam kung ano ang lamason sa kanya. Paano natin siya ililigtas?" Nakakunot ang noo, nag-isip si Jane bago sinabing, "Huli na ang lahat para sa anumang pang-emerhensyang paggamot. Hobby, bakit hindi mo gamitin ang Endless Resolve Restoration Scripture at ang mga table tasks? Ipasok ang espiritual na enerhiya sa kanyang mga meridian upang palakasin ang kanyang mga selula. Kapag sapat na ang mga ito, maaari silang mag-metabolize at maalis ang lason ng mabilis."
Pagkatapos ay maaaring makaligtas si Sheila sa kritikal na panahon na ito. Alam ni Justin na walang oras para sa pagkaantala. Nakagawa na siya ng toxin elimination noon, ngunit hindi sa isang bagay na kasing komplikado nito. Mabilis, kumuha siya ng Dragon Guarding Pill at ipinakain kay Sheila. Sa sandaling iyon, ang pambihira nito ay hindi makaabala sa kanya. Kung ang sino man mula sa mundo ng paglilinang ay nakakita niyan, sana ay magalit sila sa kanya dahil sa pag-aaksaya ng gayong mahalagang kayamanan. Dahil ang Dragon Guarding Pill ay maaaring palakasin ang katawan ng isang tao at pabilisin ang proseso ng espiritual na enerhiya na dumadaloy sa katawan, ito ang pinakamagandang oras para gamitin ito. Matapos itong ipakin kay Sheila, sinimulan ni Justin na gamitin ang Endless Resolve Restoration Scripture at tinulungan siyang matuno ang pill para maabot nito ang lahat ng kanyang meridian. Sa sandaling iyon, dumating na sa gusali ang mga parke at isang malaking grupo ng mga bisita. Lumabas si Jane sa pintuan para manatili sila sa labas. "Sir, kung naniniwala ka sa amin, huwag kang pumasok. O kailangan mong bayaran ang presyo." Sa pagkakataong iyon, si Jane ay nagpapalabas ng aura ng maharlika na pumukaw ng pagpipitagan sa loob nila. Nanginginig sa takot, si Park Chian ay naghihingalo na tumingin sa loob. Gayunpaman, nang maalala niya ang pambihirang mga medikal na kasanayan ni Jane at ang mahiwagang kakayahan ni Justin, nangagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Sige." Walang sino man ang pinapayagang pumasok. Agad namang pinalibutan ng mga bodyguard ang lugar. Kasabay noon ay isa-isang umalis ang mga bisita. "Sir, ipinapayo ko sa iyo na isara ang lugar kung saan naninirahan si Sheila dati. Lahat ng tao dito ay sospek. Kapag nakaalis na si Sheila sa panganib, kailangan nating mahuli ang salarin," mahinahong sabi ni Jane. Sa wakas ay nawala si Park Chian sa kanyang ulirat at inutusan ang kanyang mga tao na alagaan ito. "Dr. Jane, si Sheila ang buhay ko. Hindi siya maaaring nasa panganib. Ako. Pakiusap, iligtas mo siya." Habang sinasabi iyon, yumuko si Park Chian para lumuhad sa harapan niya. Hinawakan ni Jane ang kanyang mga braso at inaliw siya, "Huwag kang mag-alala. Ayon sa aking mga obserbasyon, ang dosis ng lason ay hindi kalakihan. Kaya naman hindi siya namatay kaagad. Siya ay may mataas na pagkakataon na gumaling." Jane dared hindi masyadong confident. Pagkatapos ng lahat, sa isang lason tulad ng potassium cyanide, hindi niya mailigtas si Sheila kung wala kayo. Kung sino man iyon, siguradong patay na ang salarin sa pagpatay sa kanya. Naalala niya ang isang bagay, sinabi niya kay Park Chian, "Sir, kailangan ko ng ilang kagamitan at gamot. May kakilala ako sa lokal na Institute of Chemistry. Mangyaring magpadala ng isang tao upang kunin ang mga bagay para sa akin." Dahil alam niyang gustong hanapin ni Jane ang pinangyarihan ng krimen, agad siyang pumayag sa kahilingan nito. Lumipas ang oras. Naging madilim ang di umano'y masayang okasyon nang tumigil ang banda sa pagtugtog. Nakatayo sa bakuran ng makulay na bihis na mga server na may blankong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi pa nakakaalis ang mga bisita. Bagamat tila nag-aalala sila sa kaligtasan ng nobya, sa totoo lang, magkaiba sila ng opinyon tungkol dito. Ang mga nakipagtulungan sa parks ay nagnanais lamang ng pinakamahusay para sa kanila, habang ang mga nabiktima sa kanila ay nagnanais ng kabaligtaran. Gayunpaman, lahat sila ay naghihintay na marinig mula kay Sheila. Sa sofa sa sala kung saan naruroon ang tatlo, paikot-ikot na inaalis ni Justin ang lason sa katawan ni Sheila. Namuo ang mga butil ng itim na dugo sa kanyang balat. Maliban sa mga kemikal na lason, inalis din niya ang iba pang mga lason sa kanyang katawan. Napuno ng mabahong amoy ang silid, ngunit nabuhayan si Justin nang makitang tumahimik na ang tibok ng kanyang puso at bilis ng paghinga. Bumalik na rin ang kulay sa mukha niya. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang surge ng Heaven and Earth Restoration Energy sa isang Water Spiritual Energy upang linisin ang mga lason sa kanyang balat. Nakahinga naman ng maluwag si Jane na kanina pa nakabantay sa pinto. Tinapik niya ang kanyang dibdib at lumapit sa kanya. "Salamat at narito ka, o namatay si Sheila ngayon." Dahan daw ang inabot ni Justin ang mainit na pisngi ni Sheila at inilagay ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Iyon ay dapat na ang kanyang kasal, ngunit siya ay halos mamatay. Ang katotohanang may nagtangkang pumatay sa kanya ay naging sanhi ng isang madilim na tingin na gumapang sa mga mata ni Justin. "Lumabas ka ba para i-survey ang pinangyarihan ng krimen?" tanong ni Justin. "Oo. Nalaman ko na ang paraan ng pagpapatakbo, ngunit hindi ko pa rin nalaman ang may kasalanan," sagot ni Jane habang nakakunot ang kanyang mga kilay.
Ngumisi si Justin, hindi nila ito magagawa ng hindi dumalo sa kasal. Ang salarin ay dapat na isang tao sa villa. Imbestigahan sila isa-isa, at tiyak na mahuhuli natin sila. Pagkalabas ng mag-asawa sa bungalow ay pinalibutan sila ng isang grupo ng mga tao. Nang malaman na ligtas si Sheila, lumuhad si Park Chian sa harap ni Justin dahil sa tuwa. Mr. Gibson, pwede ba akong pumasok at tingnan si Sheila? Umaasang tanong ni Justin. Hindi. Inihayag ni Justin, lahat ng tao dito ay sospek hanggang sa mahuli ang salarin. Pinagbabawalan ko ang sino man na lumapit sa bungalow. Lumayo ka. Karamihan sa mga tao ay hindi nasisiyahan sa kanyang mga utos. Sino ka? Bakit ka namin pakinggan? Isang maimpluwensyang opisyal ang nanunuya. Madilim ang mukha ni Justin habang binibigkas niya, lumapit ka kung maglakas loob ka, at ituturing kita bilang pangunahing pinaghihinalaan na nagbigay sa kanila ng panginginig. Gayunpaman, hindi nila alam na ang mga salita ni Justin ay may intensyong pumatay. Sa kabaligtaran, naramdaman ito ng mga bihasang bodyguard at natakot. Dahil alam niyang nagsasabi ng totoo si Justin, pinangunahan niyang umalis muna. Ang mga bisita ay hindi nais na tretuhin bilang mga sospek, kaya sila ay umatras sa bakuran. Sa sandaling iyon, itinaas ni Jane ang belo ni Sheila na nakatatak sa isang plastic bag at sinabing, lahat, pakisuyong tingnan ito. Ito ang gamit para lason si Ms. Sheila. Ang salarin ay naglagay ng potassium cyanide sa belo. Nang pinainit ni Ms. Sheila ang belo sa kanyang hininga, ang potassium cyanide ay nagtanong sa paligid nito. Hindi ako naglabas ng hydrogen cyanide sa kasal. Nababantayan. Kaya, karamihan sa mga bisita ay nagkaroon ng pagkakataon na hawakan ang belo at lason ito kapag ang damit pangkasal ay dinala sa villa at sa silid ng nobya, hindi ito nangangailangan ng anumang komplikadong pamamaraan, kaya't maaari itong gawin ng sinuman, kaya't nais naming humingi ng kooperasyon ng lahat sa investigasyon. Tumayo si Justin sa harap ng karamihan at nagtaas ng boses. Walang sinuman ang pinapayagang umalis hanggat hindi natin nakumpleto ang mga pagsisiyasat. Ang mga may sama ng loob sa parks, pribado man o sa publiko, kasalukuyan o nakaraan, humakbang. You've got to be kidding me. Dapat magsimula ka muna sa mga maids at makeup artists. Sila ang pinakalohikal na sospek. Putol ng isang bisita. I don't need you to tell me that. They would have to undergo an investigation, also. Tsaka, bakit nila lasunin ang wedding gown kung sila ang unang pagdudahan? Namula ang mukha ng bisitang iyon sa hiya. Kung gusto mong malaman kung sino ang may pinakamalaking sama ng loob laban sa mga parke, tiyak na ito ay ang mga gang. Sinaman ng tingin ni na Gong Gaichong at Gong Wo ang bisitang iyon. Kung hindi siya mula sa isang tradisyonal na maharlikang pamilya, doon na nila siya inaway at pagkatapos. Hindi kami gagawa ng isang bagay na kasing kasuklam-suklam nito. Maaaring tinanggihan ni Ms. Sheila ang aking anak, ngunit ang aking ama ay malapit kay Pangulong Park. Ang aming mga pamilya ay malapit sa isa't isa, depensa ni Gong Gaichong sa kanyang sarili. Ang isa pang bisita ay tumikim at nanunuya, pakiusap, walang maniniwala dyan. Alam ng lahat kung gaano mo gustong manatili si President Park sa kanyang sickbed at kung paano mo sila pinilit na pakasalan si Ms. Sheila sa iyong anak. Hindi kami mga tanga. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga bisita ay nais lamang na makaalis sa problemang sitwasyon. Dahil galit na galit si Park Chian, ito na ang pinakamagandang panahon para madamay ang ibang pamilya. Alam ng mga gang na sila ang pangunahing target. Dahil sa mga nakaraang insidente, sila ang may pinakakapani-paniwalang motibo upang gumawa ng naturang krimen. Sa gayon, sila ay napuno ng galit. Hindi namin ginawa. Ama, hindi na kailangang libangin sila. Walang maglalakas loob na pigilan kami sa paglalakad palabas dito. Malamig na wika ni Gong Wo at binigyan si Justin ng isang side eye. Tumawa si Gong Gaichong. Tama. Kayo ay isang grupo ng mga masugid na aso na nagtatarget ng iba upang iligtas ang inyong mga sarili. Sa tingin ba ninyo ay matatakot kami sa inyo? Pagkatapos, tinuro niya si Justin at ngumisi. Gaano kalakas ang loob ng isang inchik na makialam sa ating mga usapin? Ipagpatuloy ang pagbubuga ng kalokohan, at ipaaresto kita sa mga pulis. 1440. Nang marinig iyon, sa wakas ay naalala ng karamihan ang kanilang mga pagkakakilanlan sa mas mataas na uri ng lipunan ng Korea. Karamihan sa kanila ay mga milyonaryo sa Asia, kaya bakit sila makikinig kay Justin? Isa pa, dumalo lang sila sa kasal bilang paggalang kay Park Chian. Ang mga gang ay tuwang-tuwa dito.
Itinulak nila ang mga bisita sa daan at nag-stalk sa parking lot. Napahiya ang mga bisita dahil sa pagkatakot kay Justin. Hindi nasisiyahan sa katotohanang magagawa ni Gong Gaichong ang gayong kabayanihan, tinitigan nila ng masama si Justin. Napagtanto din ito ni Park Chian. Ang ilan sa mga bisita ay mas maimpluwensyang kaysa sa kanya at hindi mapipilitang makipagtulungan sa mga pagsisiyasat. Habang nagkakawatak-watek ang mga tao, ang ilan ay nagsimulang talakayin ang kanilang susunod na pagtitipon, na sadyang iniinis si Justin. Gayunpaman, si Justin ay tila hindi nabigla at naabutan ang mga gang. Nang makitang sinusundan sila ni Justin, tumalikod si Gong Gaichong at nanunuya, "Bakit? Sinusubukan mo pa ba kaming ikulong? Hindi mo ba alam na tayo ay isang matuwid na bansa? Makukulong ka dahil sa pagkulong sa mga mamamayan." Hindi siya pinansin ni Justin at naglakad papunta sa wedding car na nakaparada sa gilid ng bakuran. Sa ilalim ng mausisa na tingin ng lahat, inilagay ni Justin ang kanyang mga kamay sa bonnet at sa ilalim ng karwahe. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Ilipat ang sasakyan. Sabay-sabay na nag-isip ang karamihan. Sa sumunod na segundo, natarante sila sa eksenang naganap sa kanilang harapan. Para siyang umiiyak ng isang higanteng bubble wrap, ang sasakyang pangkasal ay itinaas sa ulo ni Justin na may mga tunog ng metal cracking. Ang kotse na tumitimbang ng 2 tonelada ay magaan na parang balahibo sa mga kamay ni Justin. Ito ay wala para kay Justin at Jane, ngunit sa mga mata ng mga bisita, si Justin ay walang pinagkaiba sa isang halimaw. Sa wakas ay naalala ng mga gang ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga bibig ay tumalsik habang sila ay umatras ng ilang hakbang. "Ikaw, ano ang sinusubukan mong gawin?" Tanong ni Gong Gaichong sa nanginginig na boses. Walang emosyon, kumakbang si Justin sa kanila habang nakataas ang kotse sa kanyang ulo. Sa sobrang pagkabigla, hindi na malaya ni Gong Gaichong na anino na pala siya ng sasakyan. Isang malakas na kulog ang umalangaw-ngaw pagkatapos na ituro ni Justin ang sasakyan patungo kay Gong Gaichong na parang paniki. Kaagad, ang kanyang utak ay sumabog sa dugo at laman, ang kanyang mga buto ay nagkapira-piraso. Hindi pinansin ni Justin ang lahat ng nakakatakot na hiyaw at ipinagpatuloy ang paghampas kay Gong Gaichong ng kotse. Parang hinihimas-himas niya ang katawan, gamit ang sasakyan bilang kutsilyo. Namatay si Gong Gaichong bago niya ito napagtanto. Ang kanyang bangkay ay naiupi sa isang tumpok ng laman, ang kanyang mga buto ay nabali sa mga tipak. Pati mga bituka at dugo niya ay tumalsik sa bakuran. Si Justin ay nabahira ng dugo, ang ilan sa mga laman ay nahulog pa sa kanyang mukha. Nang itapon ni Justin ang sirang kotse sa isang tabi, ang buong venue ay napakatahimik na maaaring makarinig ng isang pin drop. Napabuntong hininga ang lahat ng mga bisita. Ang mukhang normal lang ay si Jane. Kung tutuusin, sanay na siyang panoorin ang kanyang hindi makataong kalupitan. Pinunasan ni Justin ang dugo at laman sa kanyang mukha at dinilaan ang kanyang mapupulang labi bago inilibot ang kanyang tingin sa lahat. Sa sandaling iyon, maging si Park Chian, na laging kalmado at tahimik, ay nagsimulang matakot sa kanya. Sa kabilang banda, galit na galit si Justin. Hindi siya nagkukunwaring nagmumuni-muni ngunit talagang bigo. Nakasimangot na bamaantong hininga. Dapat nakinig kayo sa akin noong hiniling ko sa inyo na manatili para sa mga pagsisiyasat. Bakit kailangan ninyo akong i-provoke? Korea, nagtanong ba ako tungkol sa iyong nasyonalidad? Mapapatay ko na lang kayong lahat imbes na hanapin ang salarin, still, I controlled myself. Gayunpaman, mukhang may death wish kayo. Natakot ang mga bisitang nagreklamo kanina. May naiihi pa ang sarili sa takot. Hindi sila nang ahas na tumutol sa kanya pagkatapos na masaksihan ang kalupitan ni Justin. Pinagpapawisan ang lahat, natatakot na maging susunod na biktima. Sinulyapan ni Justin si Gongwoo na pinakamalapit sa kanya. Ang huli ay hindi na mukhang mapagmataas, sobrang takot na kahit umiyak. Napakalapit na niya sa mental breakdown dahil sa amoy ng dugo ng kanyang ama. Sisimulan ko sa iyo. Binuhat siya ni Justin at itinapon sa gitna ng bakuran at inutusan si Jane sa mga bodyguard na halughugin siya. Ang mga bodyguard ay hindi nang ahas na suwayan siya. Hindi na nila hinintay ang utos ni Park Chian at pinagpatuloy ang paghahanap kay Gongwoo ng maigi. Nang matapos ang paghahanap, gumawa si Jane ng ilang chemical test sa kanyang mga damit. Matapos makumpirma na normal ang lahat, tumango siya kay Justin. Walang kahinala sa kanya. Sumenya si Justin sa iba pang mga bisita. Yung may sama ng loob sa pamilya Park, umalis ka.
Kung maglakas loob kang magtago ng anuman, magkakaroon ka ng kaparehong ending gaya ng lalaking iyon. Hindi sila nang ahas na lumaban dahil si Justin ay isang baliw. Mas mabuting makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, maaari silang maghayganti sa kanya kapag natapos na ito. Kaya, humigit kumulang 12 tao ang lumabas. Sa pangunguna ni Jane, sinuri nila ang mga ito ngunit hindi pa rin matagpuan ang salarin. Kakaiba yan. Kung tutuusin sa oras at paraan ng operasyon, kung gusto nilang lasunin ang belo, dapat may pulbos sila. Ginawa ba ito ng mga maid at makeup artist? Mukhang malayo si Justin. Nandito silang lahat. Tinakpin ko ang buong villa ng aking banal na kahulugan. Walang makakatakas. Maglaan ng oras. Kung wala tayong makitang ebidensya sa kanila, hahanapin natin ang buong villa. Tumango si Jane at hiniling kay Park Chia na ihatid sila. Ang misteryo ay nanatiling hindi nalutas kahit na ang lahat ng mga kasambahay at makeup artist ay napagmasdan. Sa oras na iyon, tumingin si Justin kay Yoonjung na nakatayo sa tabi ni Park Chian. Yoonjung, nagtatrabaho ka rin sa Sheila. Kailangan mo ring suriin. Gulat na tinitigan siya ni Park Chian at ng mga Kim na para bang hindi sila makapaniwala na isa siya sa mga sospek. Kung tutuusin, siya ang naging pinakamalasakit na kasambahay kay Sheila. Kinagat ni Yoonjung ang kanyang mga labi at naglakad pasulong upang hayaan si Jane na gawin ang pagsubok. Nagsuot ng rubber glove si Jane at hinalughog ang buong katawan. Pagkatapos, hinaluan niya ng solusyon ang sample sa kanyang damit. Nang maging pink ang walang kulay na solusyon, nanlaki ang mga mata ni Jane sa gulat. Potassium cyanide. Yoonjung, ikaw ba talaga? Napatingin ang lahat kay Yoonjung na hindi makapaniwala. As if she expected it, kinagat niya ang ibabang labi at ibinaba ang ulo. Dahil doon, nakahinga ng maluwag ang mga bisita dahil hindi na sila pinaghihinalaan. Paano? Paano naging si Yoonjung? Dahil sa gulat, napaatras si Park Chian at umungal, bastard. Nagkamali na ba kami sa iyo? Bakit mo nilason si Sheila? Ang mga parke ay namamaga sa galit. Kumunat ang noo ni Kim Gibson at Kim Jip sa kanya. Habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, si Kim Jip ay tila sa isubog sa galit anumang oras sa lalong madaling panahon. Natahimik si Justin sa sandaling iyon, nakatitig kay Yoonjung at naghihintay ng paliwanag. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Yoonjung habang nagpapakita ng masakit na ngiti. President, pasensya na. Pero matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Ano? Akala ni Park Chian ay may naririnig siyang mga bagay-bagay. Sumili ang galit sa mukha ni Yoonjung habang huminga ito ng malalim. Sigurado akong nakalimutan mo ang isang babaeng nakilala mo mahigit 20 taon na ang nakalipas. Jul ang pangalan niya. Napabuntong hininga si Park Chian, nanginginig ang kanyang katawan. Itinuro ang nanginginig na daliri sa kanya, nauutil siya, ikaw. Ikaw ay 1441. Tama. Siya ang aking ina. Ang aking apelyido ay Ho, at ang aking pangalan ay Yoonjung. Hindi. Imposible iyan. Sabi niya. Sabi niya. Namumula si Park Chian nang maalala ang nakaraan. Umismid si Yoonjung, bakit? Dila ka na ni Kat? I'll say it on your behalf. Nung nanay ko ang katulong mo, tinukso mo siyang ligawan ka. Nung nabuntis niya ako, gusto mo siyang magpalaglag dahil nag-aalala kang masisira ang reputasyon mo. Hindi nakayanan ng nanay ko, kaya nagsinungaling siya sa iyo, umaasa siya sa iyo. Noong una, umaasa siya sa iyo. Binigyan siya ang kanyang sickbed, sinabi niya sa akin ang lahat, umiiyak sa akin na siya ay nagkasala sa akin, ngunit hindi ko siya sinisisi. Nakakadurog ng puso ang sigaw ni Yoonjung. Ang pinipigilang emosyon sa kanya ay nagbigay sa kanila ng panginginig. Ang kanyang biolohikal na ama ay kanyang kaaway. Sa wakas ay natisod si Park Chian sa lupa. Sa pagkakataong iyon ay tila tumanda na siya, marahil ay dahil sa pagkakasala sa kanyang mga maling gawain. So, kaya ka pumasok sa pamilya namin para ipaghiganti ang nanay mo. Tumangala si Park Chian at tumingin sa kanyang biolohikal na anak na babae, nakasuot ng maid outfit. Sa teknikal, siya ang kanyang bunsong anak na babae. Sa revelasyong iyon, magkahalong reaksyon si Park Jian at ang kanyang mga kapatid. Hindi nila inaasahan na ang dalaga ay magiging kapatid nila sa ama. Tama. Nag-practice ako ng taekwondo at natuto ako ng etiquette para makapasok sa pamilya Park. Ginawa ko ang lahat para sa araw na ito, para mapunit ang mapagpanggap mong facade. Gusto kong mamatay ang pinakamamahal mong apo, ang pinili mong tagapagmana, sa araw ng kasal niya.
Gusto kong pagbayaran mo ang kabayaran sa mga kasuklam-suklam na ginawa mo. Sigaw ni Yunjong habang tumutulo ang mga luha niya. Tumibok ang puso ni Park Chian sa kanyang ribcage habang bumibilis ang kanyang paghinga. Anak ko, Yunjong, I'm sorry. Nagulat ang lahat na inamin ito ni Park Chian. Habang nasa lalamunan, binibigkas niya, pinagsisisihan ko ang mga bagay na ginawa ko gabi-gabi. Ngunit hindi ako mabibigyan ng Diyos ng pagkakataong tabyusan ang aking sarili. Hindi ako nangahas na makilala ang iyong ina dahil natatakot ako sa mapot na tingin na ibibigay niya sa akin. Matanda na ako. Alam kong mali ako. Anak, napagbigyan mo ba ako ng pagkakataon, sana'y binigyan mo ako ng pagkakataon. Daan-daang tiklop Yunjong, mahal kong anak. Mapapatawad mo ba ako? Napuno ng emosyon si Park Chian. Ang pagkakasala na kinikimkim niya kay Hu Jiwan ay napalitan ng pagmamahal ng ama para kay Yunjong. Noon lang niya napagtanto ang pagkakahawig ni Yunjong at ng kanyang ina. Paano niya nakalimutan ito ng maraming taon? Siyempre, kahit ordinaryong tao lang siya, tinitingnan pa rin niya ito bilang bunsong anak niya, isang taong handang-handang pag-ibigan. Gayunpaman, ang mga mata ni Yunjong ay napuno ng kawalang interes at paghamak. Sa tingin mo hindi ba ito nakakatuwa? Nilason ko ang apo mo, at napupuot ako sa iyo hanggang sa kaibuturan mo at humihingi ka sa akin na patawarin ka. Biglang naalala ni Park Chian ang isang bagay, sumugod si Park Chian at nagmakaawa kay Justin, Mr. Gibson. Pabayaan mo na si Yunjong. Ginawa niya yun dahil galit siya sa akin, hindi dahil galit siya kay Sheila. Dahil ligtas na si Sheila ngayon, aalagaan ko siyang mabuti sa hinaharap. Hinding-hindi na ito mauulit. Yunjong ang anak ko. Kaya ko siyang masaktan. Nagsikip ang mga estudyante ni Ayenjong. Pinipigilan niya ang kanyang mga luha at tumanggi, hindi ko kailangan ang iyong pagkukunwari. Mas gugustuhin kong hayaan si Mr. Gibson na patayin ako. Sa ganoong paraan, hindi nakita kailangang makita pa. I deserve it. Ikaw, Ayenjong, huwag kang magpakatanga. Nagpatuloy si Park Chian sa pagmamakaawa kay Justin, Mr. Gibson, papayag ako sa lahat ng iyong hinihiling basta't pabayaan mo si Yunjong. Tinulak siya ni Justin palayo at sumimangot. Wala akong pakialam kung anak mo siya. Kailangan niyang mamatay dahil sa pananakit kay Sheila. Nagulat ang mga tao. Talagang hindi pinapansin ni Justin si Park Chian. At saka, sobrang nakakaawa na si Yunjong at naka-recover na rin si Sheila. Kailangan ba talagang patayin ang dating? Napakalupit ni Justin dahil kay Sheila. Kahit na siya ay itinulak palayo, mabilis na hinailan ni Park Chian ang braso ni Justin at umiyak, mamamatay ako bilang kapalit ni Yunjong. Mr. Gibson, alam kong walang makakapijaw sa iyo. Patayin mo ako. Nabuhay ako ng mahabang buhay, ngunit napakabata pa ni Yunjong. Sa puntong iyon, hindi siya mukhang isang milyonaryo kundi isang ama na desperado na iligtas ang kanyang anak na babae. Inangat ni Yunjong ang ulo niya para pigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Naubusan ng pasensya, itinulak ni Justin si Park Chian sa isang tabi at sinenyasan si Jay na hilahin siya palayo. Tumigil ka nga sa kukulaitan mo. Ako ang pumatay sa anak mo, hindi ikaw. Umungol si Justin at naglakad patungo kay Ayenjong. Ipinikit ni Yunjong ang kanyang mga mata at hinintay ang kanyang kamatayan. Nang makita ang mga kakayahan ni Justin, alam niyang magiging walang saysay ang paglaban. Hindi mo siya mapapatay. Isang malamig na boses ang tumunog sa harap ni Justin. Sinangga ni Kim Jip si Yunjong gamit ang kanyang katawan habang malamig na nakatitig kay Justin na parang panther. Ikaw. Ngumisi si Justin, sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Umiling si Kim Jip. Hindi ko kaya. Then anong ginagawa mo dito? Mahinahong sinabi ni Kim Jip, hindi ako nandito para pigilan ka kundi para sabihin sa iyo ang totoo. Ang totoo. Isang malabong ngiti ang naglaro sa labi ni Justin. Hindi. Histeryosong hinailan ni Yunjong si Kim Jip. Umalis ka. Siya ang nagtangka na patayin ako, hindi ikaw. Anong ginagawa mo dito? Niyakap siya ni Kim Jip ng mahigpit at sumigaw, ako ang lamason kay Sheila. Walang kasalanan si Yunjong. Ibinaon ni Yunjong ang mukha sa mga braso nito at humagulgol habang hinahampas ang dibdib nito. Bakit mo ginawa to? Mamamatay na rin ako. Bakit mo ginawa to? Parang may nahuhuli ang mga nanunood pero magulo pa rin ang isip nila. Namutla si Kim Gibson nang marinig niya ang sinabi ng kanyang anak. Sa sobrang galit, nawalan siya ng malay.
Justin, hindi ka dapat pumatay ng mga inosenteng tao. Naniniwala ako sa iyo. Nandito ako para sabihin sa iyo na ang taong mahal ko ay si Ho Yun-jong. Siya ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya kung patayin si Sheila at maging si President Park para sa kanya. Alam kong hindi patas kay Sheila, ngunit wala akong pagpipilian para sa kanya, basta-basta. Ngunit ang resulta ng pagsusulit ay nagpakita na siya ay may lason sa kanya, mahinahong sabi ni Justin. Tumawa si Kim Jeep. Hindi mo ba naisip na nakakatuwa? Kung ako ang may kasalanan, nagpalit na ako agad ng damit kaysa mag-iwan ng ganyang obvious na ebidensya. Hindi ko namalayan, pero si Yun-jong pala ay nahanap na pala niya ang bote ng pulbos noong inaayos niya ang suit ko. Kaya sinadya niyang iwiwizek ang sarili niya. Hindi ko namalayan na nag-flush ako ng pulbos. Pagkasabi nito, hinaplos niya ang buhok ni Yun-jong at sinabing, "Ikaw tanga na babae, bakit mo ginawa ito? It's my choice, so I should die for it. But I'm really glad. I've always thought that you don't love me truly." Gayunpaman, lumalabas na mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. You're willing to take the blame on my behalf. I'm really happy. Malakas na umiling si Yun-jong. Ayokong mamatay ka, ayoko. Naawa ang mag-asawa sa mga nanunood, hamupa ang takot sa loob nila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Justin, na naging malamig sa buong panahon, ay biglang sumilay ng isang misteryosong ngiti at sinabi kay Jane, "Mahal, ano sa tingin mo ang aking kakayahan sa pag-arte? Karapat-dapat ako sa Oscars para sa pinakamahusay na aktor, tama ba?" 1442. Bukas na niyakap ni Jane si Justin, hinalikan ang bibig ng kanyang kasintahan, at ngumiti ng matamis, syempre nakakamangha. "Ang galing mo. Hehe. Ito ay dahil sa napakahusay na script ni Little Jane," papuri ni Justin. Ang mga materyales na ibinigay sa akin ng aking pulot ay kapaki-pakinabang din. Nagawa kong isulat ang script sa tulong ng mga pahiwatig, sagot ni Jane na medyo pambabala. Ang ekspresyon ng matinding kaibahan sa pagitan ng dalawang taong ito ay nagpagulo at naguluhan sa lahat ng naruroon sa eksena. Bumantong hininga si Jane, ibinuhos ang pink na likido sa test tube, at umiling, "Talagang hindi kayo natutong mabuti ng chemistry noong high school. Paano ma-detect ang potassium cyanide ng pagsubok na ito, Jeez?" Si Park Chien at ang kanyang grupo, sina Kim Jeep at Yun-jong, ay natulala sa lugar. Ito lang ba? Pinunasan ni Park Chien ang mga luha sa kanyang mukha at hindi makapaniwalang nagtanong, "Mr. Gibson, Dr. Jane. Ikaw. Sinadya ba ninyong lahat ito?" Bumalik din sa katinoan si Yun-jong, tinakpan niya ang kanyang bibig at napabulalas, "So wala kang nalaman. Siyempre, paanong napakadaling ma-detect ang potassium cyanide powder? Pero hindi ko ine-expect na nagkataon lang, natapon talaga si Miss Yun-jong ng pulbo sa sarili niyang katawan. Gusto kong i-check si Kim Jeep sa huling pagkakataon, pero napaka-smooth ng script," pumikit si Jane at matagumpay na ngumiti. Takang tanong ni Kim Jeep, "Ikaw? Alam mo ba na ako ang naglagay ng lason?" "I don't know exactly, it's just guess." Siyempre, nag-assume din ako kay Yun-jong. Malayang nagsalita si Justin, "Hindi ko lang napansin ang nangyari sa inyong dalawa. Siguro akala mo'y tinago niyong mabuti iyon, pero may mga traits pa rin na nalantad." Noong nagstay ako sa Park's residence last year, sinabi ni Park Chian na gusto kanyang pakasalan si Sheila at hindi siya interesado kay Sheila, at hindi siya interesado kay Sheila. Sa harap mo. Pero nung umakyat si Sheila, tumangala ka lang sa taas, akala ko kakaiba kung bakit mo pinuntahan ulit si Sheila, pero sa totoo lang. Ang tinitingnan mo ay ang likod ni Yun-jong, ilang beses kong nalaman na sinundan mo ang figure ni Yun-jong, at si Yun-jong, noong mga oras na protektahan ka ni Kim Jeep sa ospital, noong protektahan mo si Park Chian. Ay hindi tungkol sa president, ngunit kung si Kim Jeep, ay nasa panganib bilang isang lingkod ng Park family, ang unang bagay na inisip mo ay hindi ang kaligtasan ng master kundi ang kaligtasan ng isang bodyguard. At tinawag mo siyang Kim Jeep, imbes na yung Master Kim, kaya nag-iwan ako ng merienda. The previous time when we talked about the marriage, Kim Jeep mentioned that the tea was too hot and let Yun-jong come to clean it, halatang tantrum ang nakadirekta sa kanya. Natatakot ako na nagalit ka sa kanya dahil sa pagiging idol habang nakikinig sa balita na pakakasalan mo si Sheila. Kung tutuusin, ibang-iba ang ganyang pag-uugali sa karaniwan mong ugali. Pagkatapos kong obserbahan ang mga ito, nahulaan ko ito, at nagpadala ng isang tao upang lihim na imbestigahan ang background na impormasyon ni Yun-jong.
Walang pakialam si Justin sa mga natulala na ekspresyon sa iba, ngumiti siya ng maluwag, huwag mong pagdudahan ang aking katalinuhan, madali kong mahahanap ang background ni Yunjong. Alam ko na ikaw ang iligal na anak ni Park Chian matagal na ang nakalipas. Ngunit nagawa ko lang na pagsamasamahin ang mga bagay-bagay pagkatapos na malason si Sheila ngayon. Ang lahat, kasama ang mapanlinlang na si Park Chian, ay tumingin kay Justin ng may paghanga. Hindi nila akalain na ang tila walang ingat at brutal na binata na ito ay magiging mapagmatsyag kaya nakuha niya ang kahit na maliliit na detalye. May kinalaman talaga ito sa pagiging assassin ni Justin noon. Ang pagmamasid sa lahat ng bagay sa paligid ay isang sapilitang kurso. Matapos talakayin ang mga detalye at impormasyong ito kay Jane, tinalakay ng dalawa ang nakaraang serye ng mga script na nag-akay sa ahas palabas ng butas. Ipinagpatuloy ni Justin ang matatas na pangangaral, nalaman ko na si Yunjong ay ang anak na hindi lehitimong anak na malupit na iniwan ng matandang si Park Chian at nagtaka ako kung bakit niya ito tiniis sa loob ng maraming taon nang walang ginagawa. Dati nang sumalakay ang mga kaaway, si Yunjong ay desperado na bantayan ang Park, at ginamit pa niya ang kanyang buhay para protektahan si Sheila, tulad ng pag-iisip mo na hindi siya naririto ni Kim. Jeep, hindi mahirap intindihin, dahil bodyguard siya ng matanda, dapat may sarili siyang kakayahan, natatakot ako na kapag may gustong gawin si Yunjong kay Park Chian, nalaman ni Kim Jeep. Habang nagsasalita si Justin, ang mga mukha ni na Kim Jeep at Yunjong ay patuloy na nagbabago, ngunit pareho silang pumayag. Nagkaroon nga ng damdamin ang dalawa dahil sa kanilang pribadong pakikibaka. Hindi sinabi ni Kim Jeep kay Park Chian ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Yunjong, at nakinig din siya sa mga salita nito, na para hindi makapinsala sa pamilya Park. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagpatuloy si Yunjong sa pananatili sa bahay ng parke ay madalas niyang makita si Kim Jeep, at ganoon din si Kim Jeep. Kung hindi, bilang young master ng kanyang pamilya Kim, gaano man siya kalapit kay Park Chian, hindi siya palaging magiging bodyguard. Silang dalawa, one was under the pressure of the family that he must be tied with the Park family, walang libreng hayop. Ang isa ay isang malungkot na bulaklak na may malalim na puot at sakit. Ang iba't ibang dahilan ay nagparamdam sa kanila ng kahalagahan ng isa't isa, lumalim ng palalim, at sa wakas ay naabot nila kung nasaan sila ngayon at magagawa nila ang lahat ng uri ng mga bagay para sa isa't isa. Ito ay masasabing isang uri ng romansa, ngunit isa ring uri ng kalungkutan. Malalim na tiningnan ni Kim Jeep si Justin, hinahangaan kita. Pero bakit hinayaan mo pa akong pakasalan si Sheila gayong alam mo na ang lahat ng ito? Dapat mong malaman na hinding-hindi ko siya mamahalin. Iyon ay sinabi, si Justin ay nagpakita ng isang dampi ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mukha at walang sinabi. Sumagot si Jane, dahil naniniwala si Justin sa kung ano ka. Bilang isang tao. Kumunat ang noo ni Kim Jeep. Oo. Paliwanag ni Jane, sa tingin niya ay mapagkakatiwalaan kang tao, dahil mayroon kang tunay na ugali, at handa kang itago ang katotohanan kay President Park para sa kapakanan ni Yunjong, na nagpapakita na iba ka sa mga taong iniisip lamang ang tungkol sa kapakanan ng pamilya. Ikaw ay isang lalaking marunong magmahal. At Yunjong, ipinaglaban mo iyon para sa Park family noong gabing iyon, at hindi mo naisip ang Park family. Chien, itinuring mo na siya bilang iyong ama at itinuring mo ang pamilya Park bilang iyong sariling tahanan kung hindi, hindi niya kailangang ipaglaban ang pamilya noong pareho kayong nasa ospital mula sa puntong ito, kayong lahat ay may kabaitan at hindi inaasahan ni Justin na sasaktan ninyong dalawa si Sheila. Narinig ito ni Kim Jeep na may halong hiya at panghihinayang, habang si Yunjong ay hindi nang ahas na harapin ang masigasig na hitsura ni Park Chian. Nang marinig ni Park Chian ang paliwanag ni Jane, tuwang-tuwa siya at naramdaman niyang totoo nga. Kung walang pakialam si Yunjong sa kanyang ama, matagal na siyang umalis sa Park's residence. Umalis man siya, makakaalis din si Kim Jeep kasama niya, walang makakapijaw sa kanila. Sa makatuwid, iyon ang pinakamalaking dahilan kung bakit umaasa si Yunjong na manatili sa Park's residence. Yunjong. Anak ko, para makilala mo pa rin ako, nanginginig sa tuwa si Park Chian. Gusto niyang umakyat at hawakan si Yunjong, ngunit lumayo ang huli. Maingat na tiningnan ni Yunjong si Park Chian, ngunit siya ay hindi gaanong mabangis kaysa ngayon. Napangiti din si Park Chian at hindi siya gaanong inistorbo. Bumantong hininga si Justin at sinabing, I took it for granted. Nakalimutan ko na sa mundong ito, ang relasyon sa pagitan ng lalaki at babae ay hindi mahuhusgahan ng common sense.
Hindi ko inaasahan na lasunin mo si Sheila. Pero dahil ginawa mo yon, kahit alam kong nagsisisi ka na ngayon, hindi kita mapapatawad ng basta-basta. Mr. Gibson. Ikaw. Gusto mo bang patayin si Kim Ji? Nagtatakang tanong ni Park Chian. Sinabi ni Justin ang may determinasyon, kung hindi, ito ay ganap na hindi patas para kay Sheila. Huwag mag-alala, mabilis ako sa aking mga galaw, mamamatay siya ng payapa, iiwan ko ang kanyang buong katawan. Hindi. Isang malambot na boses ang nagmula sa likod ng karamihan at ganap na pinawi ang orihinal na tensyon na kapaligiran. Sheila. Napatingin si Justin at ang iba pa. Hindi nila alam na si Sheila, na gumaling, ay napanood na ang lahat ng ito mula sa labas ng karamihan. Itinuon ng lahat ang kanilang atensyon kay Kim Jip at Yoonjong sa halip. Naglakad si Sheila sa gitna ng karamihan. Matapos ang panunukso ni Justin, hindi lang naka-recover ang dalaga kundi napaka-natural at komportable din ang pakiramdam. Mamula-mula at may kintab ang kanyang kutis, at hindi siya mukhang halos patay na. Ito ay isang sorpresa kay Park Chian at sa iba pa. Big Brother Gibson, tinitigan ni Sheila si Justin, nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata, at tahimik na sinabi, para sa pag-ibig, maaari nilang talikuran ang kanilang katapatan, katayuan, kayamanan, pagmamahal, at desperadong durugan ang kanilang mga katawan. Alam kong hindi iyon tama, ngunit isipin mo sila, at pagkatapos ay tingnan ang ating sarili, hindi ka ba nahihiya? 1443. Hindi inaasahan ni Justin na lalapit ang babaeng ito para tanungin siya. Sa pagtingin sa malinaw ngunit nakakapasong mga mata ni Sheila, si Justin ay tumawa ng may konsensya, nahihiya. Ano ang dapat kong ikahiya? Hindi ba? Mukhang matagal na itong alam ni Sheila, lumapit siya kay Justin at tinitigan siya. Well, babanggitin ko ang akin. Sheila. Ikaw. Gustong sumabad ni Justin, sa takot na baka may masabi ang babae na hindi pangkaraniwan. Ngunit si Sheila ay tila walang intensyon na huminto, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa pananabik. Kuya Gibson, gusto kita. Ang malambot at matatag na salita ng dalaga ay nagpatigil kay Justin nang hindi alam ang susunod na sasabihin. Nakatayo siya doon na may matigas na ekspresyon at hindi alam ang gagawin. Biglang ngumiti si Sheila, at ang babaeng naka-snow white wedding dress ay parang duwende sa snow. Brother Gibson, naaalala mo ba na noong nagre-review ako ng college entrance exam sa Stonegate, bigla kang pumasok sa kwarto ko isang gabi, at pagkatapos ay nalaman mong nagsasalansin ako ng mga pulaka doon. Tila nahihiya si Sheila habang pinag-uusapan ang bagay na ito, namumula ang kanyang mukha. Tahimik na tumango si Justin, naalala niya, ngunit sumasakit pa rin ang ulo niya sa biglaang pag-amin ni Sheila, ano ang dapat niyang gawin ngayon. Napatulala na ang mga tao sa paligid, pati na si Park Chian. Hindi lamang ang nobya ang nalasan ng nobyo, ngunit ito rin ay humantong sa paghanga ng nobya sa isang inchik. Siguro akala mo sobrang kakaiba ako nung mga oras na yon. Bakit ako magpapatiklap ng mga pulaka nung mga oras na yon? Dapat ko na sigurong sabihin sa'yo ngayon. Nalaman ko nung mga oras na yon na in love pala ako sa'yo nang hindi ko alam, pero kay Sister Marian ka pala. Wala akong magagawa na makakasakit sa kanya kaya itatago ko na lang sa puso ko yung pagmamahal ko sa'yo. Gusto kong mag-aral ng mabuti sa'yo, pero lagi kong pinag-isipan. Ibang mga bagay na dapat gawin para ma-distract ang sarili ko, sinubukan kong magsulat ng diary at lahat ng nasa loob ay nauugnay sa iyo, ang mga pagtatalo at away natin at marami pang masamang bagay. Gusto kong kamuhian ka ngunit naiisip ko pa rin ang tungkol sa iyo, kaya naisipan kong gumamit ng origami para ilabas ang aking damdamin na parang bawat pulaka ay nakatiklop, ang mga iniisip sa aking puso ay mas mababa. Hanggang sa puntong ito, ibinaba ni Sheila ang kanyang ulo at sinabing, pero. Nakipaglaro ako sa mga lalaki noong bata pa ako. Ang tanging origami na alam ko ay ang pulaka at ang ninja dart, ngunit hindi ko mailagay ang aking mga iniisip sa ninja dart dahil parang napupuot ako sa iyo, kaya nagagawa ko lamang na patuloy na magsalansa ng mga pulaka, sunod-sunod na pulaka. Bumalik na sa katinoan si Justin noon, hindi niya napigil ang matawa nang marinig niya ang mga kalokohang salita mula kay Sheila. Gayunpaman, nang maisip niya ang mga maesla na nagsasalansan sa likod ng mga pulaka na tahimik sa ilalim ng lampara, hindi napigilan ni Justin na tumawa.
Pinunasan ni Sheila ang gilid ng kanyang mga mata, itinaas ang kanyang ulo, at ngumiti at sinabing, tanga ako di ba? Tiyak na ako nga. Siguradong pinagtatawanan mo ako sa iyong puso, ngunit ito ako, wala akong pakialam kung pagtawanan mo ako dahil sapat akong matapang na sabihin ito ng malakas. Sheila, ako. Hindi mo kailangang magpaliwanag, at huwag magsalita tungkol sa mga pilosopiya, mapait na sabi ni Sheila, dahan-dahan kong nalaman ito sa bandang huli. Noon pa man ay alam mo na ang nararamdaman ko para sa iyo. Napakalakas ng iyong observational power at natutuklasan mo pa ang mga pangyayari ni na Yoonjong at Kim Jip. Paano mo ako na-miss? Well, ako lang naman ang sumusubok na pagtakpan ang mga bagay-bagay sa harap ng gabing iyon, at sa gabing iyon. I wanted to kiss you, but you chose to pretend na walang nangyari sa mga araw ko na wala kayong lahat dito sa Seoul sa tuwing naiisip ko ang nakaraan, lalo na noong taglagas at taglamig, nakikita ko ang mga daong nalalagas mula sa puno, ang puso ko ay parang nahuhulog din, masakit. Tila nakita ni Justin ang oras na ginugol ng babaeng ito sa pamilyar ngunit hindi pamilyar na lugar na ito, at sumakit ang kanyang puso. Kuya Gibson, palagi mong ginagamit ang dahilan ng pagiging mabuting tao ni Kim Jip para mangibabaw sa akin. Ngayon, sa tingin mo pa ba dapat ko siyang pakasalan? Ito. Siyempre hindi, halatang ayaw ni Justin na itulak si Sheila sa fire pit. Hindi ko lang inaasahan na gagawin niya ang ganoong bagay. Siyempre hindi mo gagawin, dahil gusto mo ako sa iyong puso, biglang sabi ni Sheila na may kumpiyansa, maaari kang pumatay ng mga tao para sa akin ng walang pag-aalinlangan, nakikita ko kung ano ang malalim sa iyong mga mata. Napaawang ang bibig ni Justin. Girl, hindi ka makapagsalita ng walang kaparerekon, nakikita kita bilang kapatid ko. Si Sister Lucille ay dati mong hipag, huwag mong isipin na gamitin ang mga salitang ito para harapin ako, sabi ni Sheila na nanlaki ang mga mata. Si Justin ay ganap na nawalan ng ugnayan, ikaw. Hindi ito maaaring pagsamasamahin, ako. Hindi alam ni Justin kung paano kakausapin si Sheila, ang mga linya ng depensa sa kanyang puso ay nahuhulog sa mga lumalalang pagkakasala ng babae. Mukhang medyo naasar si Sheila. She gritted her silver teeth and stomped her feet, Kuya Gibson, lalaki ka ba? Babae ako at naglakas loob akong sabihin ang mga bagay na ito sa harap ng napakaraming tao, hindi mo ba kayang harapin ng maayos ang puso mo? Hihiwalayan ka na ni Sister Marian. Wala akong ginagawa para ipagkanulo siya ngayon. Malaya ako at ganoon din kayo. Bakit hindi ko na lang ba gustong malaman ang nararamdaman ng mga lalaki at babae? Ang pakasalan ako kaagad, hindi hinihiling na ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong pagmamahal at manatili sa akin habang buhay, ano bang iniisip mo? Na parang bumabalik sa mabangis at mabangis na binibini noon, nag-aalalang nagtanong si Sheila, gusto mo ba ako? Sabihin mo lang na gusto mo ako, at kusa akong magiging babae mo, kahit na hindi mo ako pakasalan. Wala akong pinagsisisihan dahil ito ang pinili ko. Kung sasabihin mong ayaw mo, aalis ako ng masunurin at magiging kapatid mo ako sa isang lugar na mapayapa. Tao at mamuhay kasama siya sa natitirang bahagi ng aking buhay, simple ito. Para siyang sumisigaw, pero lahat ng nasa paligid niya ay walang imak. Hindi makapaniwalang tumingin si Park Chian sa kanyang apo, na para bang hindi niya naisip ito, hindi niya alam na mayroon siyang ganoong kadesperadong panig. Paano ito naging simple? Ako. Bago pa matapos magsalita si Justin, tumalon na si Sheila sa kanya, ikinawit ang kanyang leeg, at ang manipis na cherry lips nito ay dumaikit ng mahigpit sa labi ni Justin. Ang puso ni Justin ay nasa gulo, at hindi man lang siya nag-react, at naging mainit na eksena. Naghiyawan ang mga bisitang naroroon, habang si Park Chian at ang iba ay mapatla ang mukha. Mahigpit siyang hinalikan ni Sheila, bagamat hindi siya sanay, ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Tila hindi na maipahayag ng mga salita ang kanyang pinipigilang emosyon, at gusto niyang ibigay ang lahat. Unti-unting nagulo ang kamalayan ni Justin, lumilipad ang kanyang mga iniisip, at ang kaakit-akit na birhen na halimuyak ng dalaga ay parang gamot na nagpalanggaw sa utak. Sa isip niya, isa-isang umusbong ang mga eksena sa nakaraan gaya ng mga lumang pelikula. Sa pintuan ng police station. Isinuot ng batang babae ang crescent pendant sa kamay ng lalaki, Tito, para sa iyo ito. Ito ang iniwan sa akin ng aking ina, anting-anting daw ito at ngayon ay ibibigay ko sa iyo. Paano ko matatanggap ang isang mahalagang bagay?
Si Tito ang unang mabuting tao na handang lumapit para protektahan ako at iparamdam sa akin na maganda ang pakikitungo sa akin ng iba. Akala ko noon, ang anting-anting na ito ang nagpoprotekta sa akin. Ngayon nararamdaman ko na hanggat andito ang tito ko, hindi ko na kailangan pang matakot, puno ng kulay ang mga mata ng dalaga. Sa puting nyebe, ang batang babae ay nakaupo sa isang swing, at isang lalaki ang nakayuko sa harap ng kanyang katawan. Oh! What a pretty girl! I didn't bear to let you go when I saw you. Little girl, would you go home with me? Kahit medyo bata pa ako para maging tatay mo, okay lang ba na ikaw ang maging nakababatang kapatid ko? Sagutin mo, payag ka ba? Yes, I do. Ang sigaw ng dalaga sa tuwa. Sheila, kung sa tingin mo lahat ng tao sa mundong ito ay laban sa iyo, dapat mong tandaan na may isang taong handang labanan ang mundo para sa iyo. Sa dilim ng gabi, nahulog ang dalaga mula sa tulay, sa mga bisig ng isang lalaki. I hate you. Ngumisi ang lalaki. Kamuhian mo ako ayon sa gusto mo, mas mabuti na ito kaysa magpatawad sa akin. Namumula ang mga mata ng dalaga, at bigla niyang niyakap ng mahigpit ang leeg ng lalaki. Sheila, huwag mong isipin na pabigat ang iyong sarili sa mga nagmamahal sa iyo. Ikaw ang natatanging Sheila sa mundong ito. Ang iyong buhay ang pinakamahalaga sa iyo at sa amin. Pakiramdam ni Justin ay parang nanaginip siya. Nang magising siya mula sa panaginip, nakita niya ang malamig na likido sa kanyang pisngi at labi. Umiyak si Sheila dahil mukhang walang pakialam si Justin. Ngunit sa sandaling ito, ipinulupot ni Justin ang kanyang dalawang kamay sa baywang ng batang babae, at sa pamamagitan ng maselang damit pangkasal, nahawakan niya ang maselang balat nito. Ang paghinga ni Sheila ay stagnant, at isang napakarilag na kulay ang tumaas sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Justin ng may maningning na mga mata. Sabi mo bata ka pa, bakit ka umiiyak ngayon? Napangiti si Justin ng maluwag, Sheila, natalo ako sa pagkakataong ito. Inaamin ko na gusto kita. Ang mga mata ni Sheila ay malabo sa simula at unti-unting naging lubos na kaligayahan. Sa huli, ang nanginginig niyang manipis na labi ay nagpakita ng dampi ng hiya. Ang kanyang mga luhang mata ay tila nasa gilid ng pagkasira. Pero, pwede mo ba akong bigyan ng panahon? Noon pa man ay gusto ko nang magsumikap para tretuhin ka bilang kapatid ko, pero ngayon ay ganito ka na naman, ako. Alam ko, ngunit ito ay sapat na, masayang ngumiti si Sheila, tulad ng isang inosenteng batang babae na may dalang candy. 1444. Hindi. Sheila, talagang hindi mo makakasama si Mr. Yang. Natigilan si Park Chian habang pinapanood ang buong eksena, at nang mag-react siya sa sandaling ito, nagulat siya, ikaw ang tagapagmana ng aking pamilyang Park, paano magiging walang kabuluhan ang buhay mo? Hindi natuwa si Justin nang marinig niya ito, Old Park, hindi ko gusto ang sinasabi mo ngayon. How can it be a trifle with me? Mr. Gibson, ikaw ang aking tagapagligtas, ngunit ang Starmon Group ng aking Park family ay nangangailangan ng isang kwalipikadong tagapagmana. Ikaw ay isang may asawa, kung ikaw ay magkakasama sa aming Sheila, hindi ba ito magiging isang katatawanan sa aming Park family? Nagalit si Park Chian, ngunit hindi naglakas loob na ipahayag ito. Masyadong hindi maarok si Justin, alam niyang hindi niya ituturing ang kanyang pagkakakilanlan bilang pinakamayamang tao sa Asia. Binitawan ni Sheila si Justin, naglakad papunta sa kanyang lolo, at sinabing, Lolo, sinira mo na ang pagmamahal ng aking ina. Nawala siya dahil hindi kasing galing mo ang tatay ko. Sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang magtagumpay. Ito ang buhay ni Sheila at mamahalin ko ang isang lalaking hindi mo magugustuhan ng walang anumang pagsisisi, ngunit ito ay isang lalaking kayang talunin. Namutla ang mukha ni Park Chian, at naisip niya sa kanyang isipan ang ina ni Sheila na si Park Ji at hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Sheila! Ginagawa ito ni Lolo para sa iyong ikabubuti. Iyon lang ang iniisip mo, Lolo. Pero nakita mo na muntik mo na akong patayin para sa kapakanan ko. Kung hindi dahil kay Kuya Gibson, wala ako ngayon. Napaatras si Park Chian at medyo nakonsensya, sinundan ng galit na tingin kina Kim Jip at Yoon Jong. Simula ngayon ay mahigpit na niyakap ni Kim Jip si Aen Jong. Ang bata pa at bitter na mag-asawa ay tila hindi nag-abala sa kung ano man ang iniisip ng mga tagalaba sa kanila. Nais lang nilang manahimik at mapagbigay na yakapin ang isa't isa. Kasalanan mo ang lahat ng ito, bastard ka.
Naging maganda ang pakikitungo ko sa iyo, paano mo magagawang pretuhin ng ganito ang Sheila ko? Single ni Park Ji-yeon kay Kim Jip. Isang bakas ng hiya ang bumungad sa mukha ni Kim Jip, ngunit determinado pa rin ang kanyang mga mata, at bumulong siya, ginagawa ko ang lahat para kay Yoonjong. Tiningnan ni Yoonjong ang lalaki ng buong pagmamahal, at nakaramdam siya ng labis na kasiyahan sa sandaling ito. Chairman Park, naglakad si Justin papunta kay Park Ji-yeon, kinawit ang leeg ni Park Ji-yeon, at bumulong sa kanyang tenga, sa totoo lang, dapat masaya ka na. Malamig na ngumuso si Park Ji-yeon, Mr. Gibson, magaling talaga akong magsalita. Akala ko ikaw ay isang maliwanagan at matuwid na tao, ngunit hindi ko inaasahan na sa huli, tatanggi ka na paalisin ang aking pamilya Sheila. Tignan mo, nagsasabi ng mga ganitong katangahan. Hindi tanga ang mga tao dito, at alam mo na. Sa sandaling lumabas ang usapin tungkol sa nanay ni Jing, ikaw, President Park, ay karapat-dapat para sa kanila. Ikaw at ako ay talagang pareho, mga lalaki, palaging may pinagsisisihan na kinasasangkutan ng mga babae. Kailangan mong pretuhin ng mas mabuti ang mga babae. Higit ka nang nahihiya kay Yoonjong, at sa harap ng nanay ni Yoonjong 20 taon ngayon. Ikaw. Oo, may isang Jinje na sobrang tapat sa kanya sa palagay ko ay maaari kang mabuhay hanggang sa 100 o higit pang mga taon, posible bang hindi maipanganak ang aking apo? Narinig ito ni Park Ji-yeon. Habang nakakunot ang kanyang tingin, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Justin, na kasimangot, na parang iniisip ang pagiging posible ng mga salita ni Justin. Sa katunayan, nang sabihin iyon ni Justin, tila mas mahalaga si Yoonjong sa pamilya kaysa kay Sheila. Pagkatapos ng lahat, si Sheila ay napakabata pa, at ang kanyang puso ay wala dito. Dahil nanirahan siya sa Zenica mula pa noong bata siya, hindi niya kayang tiisin ang biglaang high society life, at kailangan niyang pumasok sa isang negosyo ng pamilya na hindi siya interesado. Pero iba si Yeonjong. Bagamat ang batang ito ay dumating na may pusong ipaghiganti ang kanyang biolohikal na ama, hindi siya gumawa ng anumang bagay upang ilagay sa panganib ang pamilya. Ito ay makikita na siya ay may dugo ng katapatan sa pamilya na dumadaloy sa kanyang mga buto. Kaakibat ng tiyaga ng pagsusumikap, pagpaparaya, at pagtitimpi ni Yoonjong, tiyak na siya ang pinakamahusay na tagapagmana ng pamilya. Sa pag-iisip nito, mabilis na nagbago ang mukha ni Park Ji-yeon, at lumakad siya ng husto sa mukha ni Yoonjong, sinabing, Yoonjong, Jinje kung mangangako ka sa akin ng isang bagay, hindi kita papanagutin sa ginawa mo kay Sheila ngayon. Gulat na gulat sina Kim Jip at Yoonjong, nakatingin kay Park Ji-yeon na hindi mo ari. Hindi sila makapaniwala na pakakawalan sila ni Park Ji-yeon. Lasunin nila si Sheila. Sa katunayan, minamaliit pa rin nila si Park Ji-yeon. Sa kanyang makalumang isip, sa huling pagsusuri, anumang uri ng pagmamahal ay maaaring itapon. Hanggat ang pamilya at ang kanilang kaharian ng negosyo ay matatag, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. President, ano ang gusto mo? Nanginginig na boses na tanong ni Yoonjong. Namilog ang mga mata ni Park Ji-yeon, at tumingin kay Yoonjong nang nakakapaso, ikaw ang aking biolohikal na anak, aminin mo man o hindi, tinatrato kita bilang sarili kong anak, at si Kim Jip ang aking makapangyarihang katulong. Hindi ako tutol. Magkasama kayo, ngunit mula ngayon, dapat, bilang mga miyembro ng pamilyang Po, dapat mong ayalay ang lahat para sa pamilya Po at sa Shingyo Group. Ano? Nagkatinginan sina Yoonjong at Jinje, na walang alinlangan na tama. Ito ay isang, kahangahangang, parusa para sa kanila. Tuturuan kita kung paano pamahalaan ang kumpanya at kung paano pamahalaan ang pamilya. Hindi ko kailangan na patawarin mo ang ginawa ko sa iyong ina. Sana lang ay mapangalagaan mo ang karangalan ng pamilya Po bilang anak ng pamilyang Po, sabi ni Park Ji-yeon. May mga luha sa kanyang mga mata, at wala siyang dahilan para tumanggi, maging ito man ay para sa kanyang sarili o kay Jinje, kaya tumango siya ng mariin. Salamat, Presidente. Kinamumuhian niya si Park Ji-yeon sa simula, ngunit mas makapal ang dugo kaysa tubig. Ang mga taon ng buhay sa bahay ni Po ay unti-unting nagpaunawa sa kanya kung gaano kalupit ang isang malaking pamilya upang mabuhay, at naiintindihan din niya na hindi maiiwasan para kay Park Ji-yeon na gumawa ng ilang malupit na mga pagpipilian. Kaakibat ng pagpayag ni Park Ji-yeon na palayain sila, natural, may haplos ng pasasalamat. Maluwag na ngumiti si Park Ji-yeon, na nagpakita ng mabait at makaamang ekspresyon, you deserve it, my daughter.
Nang makita ang eksenang ito, ang Jian Po at iba pang miyembro ng pamilyang Po na naroroon ay hindi maiwasang magmukhang pangit. Hindi ko inaasahan. Wala na si Sheila, at malapit nang itulak pataas si Yunjong. Tahimik na pinapanood ni Jane ang lahat ng ito. Sa sandaling ito, lumakad siya papunta kay Justin at pabirong sinabi, ito ay isang magandang kalkulasyon. Nagkaroon ako ng kaunting kagandahan at inayos ang pamilyang Po. Ngumisi si Justin at sinabing, hindi si Park Chian. Bobo, kakatawag ko lang sa kanya kanina, hindi ba maganda? Sheila, hindi mo ba galit si Eunjong? Tanong ulit ni Jane sa dalaga. Umiling si Sheila. Sa sandaling ito, isang masayang ngiti lang ang makikita sa kanyang mukha, hindi, kung hindi dahil sa Auntie, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na hayaan si Kuya Gibson na umamin sa pagiging maluwag. Ano ang pag-amin at maluwag? Hindi ako lumabag sa batas, nahihiyang sabi ni Justin. Nasira mo ang mga tao sa putik, hindi mo nilabag ang batas. Inilibot ni Jane ang kanyang mga mata, at umaalingaw-ngaw pa rin ang amoy ng dugo sa damuhan. Sa oras na ito, sinundan ni na Yunjong at Kim Jip si Park Chian kay Justin. Mr. Gibson, thank you for not killing, Kim Jip at Yunjong parehong yumoko. Kailangan mong magpasalamat kay Sheila, iniwan kanya ang kayamanan ni Wangguan, huwag mong sisihin, sabi ni Justin. Humakbang si Sheila at hinawakan ang kamay ni Yunjong. I didn't expect Sister Yunjong to be my tita. No wonder that she kind. Stay sweet with Kim Jip in the future as I have even gave you my fiancé. You better give birth to a cute little chubby baby boy para magkaroon ng tagapagmana si Lolo. Nahihiyang tumingin si Yunjong kay Sheila at nagpapasalamat, ako. Salamat, Miss. Tawagin mo akong Miss, nagpout si Sheila. Salamat, Sheila, halatang hindi sanay si Yunjing sa pagbabago ng pagkatao, at bumulong siya. Nang makita ito, hindi napigilan ni Park Chian na makaramdam ng pagpapahalaga. Natawa siya at sinabi sa mga bisitang naroroon, I'm very happy today. My daughter Yunjong is back. Bagamat hindi pa tapos ang kasal, ibibigay ko ito sa inyo sa lalong madaling panahon. Kim Jip at Yunjong ay nagdaos ng kasal. Lahat ay natakot ngayon, at sana ay naroon pa rin sila sa susunod. Sinabi niya yun ngunit hindi sumagot ang mga bisita, at lahat sila ay nahihiyang ngumiti, halatang takot sa madugong larawan ngayon. NS. Kumunat ang noo ni Justin, tumingin sa paligid, at sinabing, katangahan bang magtanong sa iyo kung ano? Nang tanungin ni Justin, agad na tumugon ang mga bisita ng malakas, na nagpapahayag ng kanilang pagpayag na makilahok, dahil sa takot na mahanap ang kanilang sarili. Tiningnan ni Park Chian ang mga taong nakapaligid sa kanya ng may paghamak. Sa relasyon ni Justin sa hinaharap, ang kanyang posisyon sa Korea ay magiging mas matatag. Ito ay walang alinlangan na pinakamalaking pakinabang para kay Sheila at Justin. Patay na si Gong Gaichong, at mayroon lamang kung yun na walang awa at maparaan sa pamilyang Confucian. Hindi ito dapat matakot. Madaling makakain ni Park Chian ang pamilyang Confucian, at hindi maaaring masaktan ng opisyal ang pamilyang Po para sa gayong pamilyang Confucian. Ang mga gawain ngayon, kahit na may nagkakalat ng tsismis sa labas, ay mga walang kwentang bagay. Walang pakialam si Park Chuan. Ang kapangyarihan at kayamanan ay tumutukoy sa lahat. 1445. Pagkalipas ng 2 araw, opisyal na ikinasal sina Kim Jip at Yunjong, at ginanap pa rin ang piging ng kasal. Noong una ay hindi kailangang magmadali, ngunit gusto ni Justin na magmadali upang pinuhin ang dragon pill at pagbutihin ang paglilinang ng mga kababaihan. Kaya't hinayaan niya si Park Chian na tapusin ang kasal sa lalong madaling panahon upang si Sheila ay matapos sa mga usapin ng pamilya at makapunta sa Stonegate upang linangin ng may kapayapaan ng isip. Kasi simula pa lang ni Sheila, bagamat maaabot siya ni Justin sa rurok ng Hautian stage kinabukasan sa maikling panahon, ngunit hindi niya ito magawa ng magdamag. Nang matapos ang lahat, nagpadala si Justin ng eroplano sa Stonegate upang kunin sina Teresa, Joyce, Jinky. Siyempre, ang chubby little girl ang unang dinampot. Para naman kay Jinsel, gusto ni Justin na sumunod siya, sa takot na maramdaman ng babae na iniwan siya. Gayunpaman, tumanggi si Jinsel dahil gusto niyang samahan si Wang Maria. Naisip ni Justin na talagang nag-iisa si Wang Ma, at hindi pa nakauwi si Hilda mula sa kanyang bayan, kaya hindi niya ito
Wang Ma or Yuna. Nang magmadali ang lahat sa Forgotten Realms, naghihintay na sa airport ang magkapatid na Collins na sina Rose, Talia, at Melinda. Noong tagsibol, ang klima ng Mediterranean ay sobrang komportable at nakaka-relax, at ang mga babae ay nagsusuot ng makukulay na island-style na golf skirt, na mukhang fringed at graceful. Matagal nang hindi nakita ni Justin si Roslyn at ang iba pang mga babae, at hindi maiiwasang niyayakap niya ang isa't isa habang nagsasabi ng ilang maalalahang salita. Gayunpaman, parehong sina Roslyn at Karen ay nililinang ang soul-forming stage, at bawat isa ay may mas mahusay na pag-unawa sa paraan ng Dao. Ang relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae ay hindi kasing sensitibo ng dati. Bagamat ang figure ni Justin ay may tatak sa kaibuturan ng kanilang mga puso, hindi ito gaanong halata gaya ng dati. Sa kabaligtaran, si Justin ay mas katulad ng isang minamahal na bata, na ginagawang medyo walang magawa ang mga babae. Marahil ang mga lalaki ay hindi kailanman lumaki sa harap ng mga taong gusto nila. Biglang may 10 magagandang babae sa isla, na lahat ay mga babae ng kanyang kamahalan Pluto. Dahil dito, ang mga nakatagong elite sa underground world sa isla ay nakadama ng partikular na interesante. Walang mga secular na batas dito, hanggat sila ay mga babae ng kanyang kamahalan Pluto. Sila ay dapat tretuhin bilang isang magalang na babae, ito ang katotohanan na dapat maunawaan ng mga taong naninirahan dito. Sa kabutihang palad, wala sa mga babaeng ito ang may masamang ugali. Sa karamihan, si Karina ang pinaka-proactive, dahil palagi niyang hinahanap ang mga masters na naninirahan sa pag-iisa. Ngunit ito ay isang casual na bagay lamang, walang nakakita sa kanya na nakakainis. Ang pagdating ni Leia ay nagdulot ng isang alon ng kaguluhan sa isla dahil nalaman ng lahat na ito ang anak ni na 17 at Justin, ang kahalagahan ay pambihira. Naunawaan ng lahat ang kahulugan ng 17 kay Justin, kaya gusto nilang lahat na purihin ang mabuting munting prinsesa. Si Leia ay biglang nagkaroon ng napakaraming tiyahin, tiyuhin, at lolo't lola, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting saya, dahil ang mga matatandang ito ay makakahanap ng masasarap na pagkain at libangan mula sa lahat ng dako. Naging dahilan ito upang mawalan siya ng oras para sa pagsasanay at maaaring tapikin ng kanyang daddy ang kanyang puweten kapag siya ay lumundag. Ngunit ang pinaka-interesado kay Leia ay ang walang katapusang dagat dito, kung saan maaari kang lumangoy at mag-surf sa dagat, at maraming mga bata mula sa mga residente ng isla na maaaring makipaglaro sa kanya. Ang mga magulang ng mga batang ito ay mga master sa ilang mga aspeto, sila ay alinman sa mga thrifters sa dagat o dugo, bakal mersenaryo at cold-blooded killers. Bagamat nagretiro na sila, ang una nilang itinuro sa kanilang mga anak ay ang makaligtas sa malakas. Ang kanilang mga anak ay nakatanggap din ng ilang espesyal na pagsasanay mula noong sila ay bata pa. Para sa superior na munting prinsesa, hinangaan siya ng mga bata sa kanilang mga puso, at lahat sila ay sumunod sa mga salita ni Leia, maging ang mga binatilyo. Tuwang-tuwa si Leia bigla. Tama pala ang kanyang ama. Ang mga bata sa kindergarten ay natatakot kay Leia dahil sila ay masyadong mahina. Ang mga batang ito ay may kanya-kanyang kakayahan, kaya natural, hindi sila natatakot sa kanya at gusto nilang makipaglaro sa kanya. Lalo na nang pumatay siya ng isang hanggal na painting at kinaladkad ito sa dalampasigan, ang hitsura at atensyon na nakuha niya mula sa iba. Nakakamangha. Alam ng mga babae na dumating si Justin sa oras na ito upang mabilis na pahusayin ang lakas ng lahat. Natural, ayaw nilang hilahin ang kanilang mga paa. Nagkaroon din sila ng kahulugan ng pakikipagkompetensya sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, si Rose, Karen, at Lucille ay nauuna sa entablado. Sa panahong ito, sina Roslyn at Karen ay masigasig at determinado at ginamit nila ang pil na ibinigay ni Justin upang mabilis na mapabuti ang kanilang paglilinang. Sa unang araw ng pagdating, hindi pinansin ni Justin ang mga matandang kaibigan na iyon, at bumulusok sa basement ng kastilyo, at nagsimulang isara ang sarili upang pinuhin ang mga elixir. Iisa lang ang blood fruit ng Phoenix, at hindi alam ni Justin kung gaano karaming dragon pills ang maaaring pinuhin, at ang mga mahalagang materyales ay nagpapahiwatig na dapat siyang maging lubhang maingat. Sa makatuwid, si Justin ay napakaseryoso, nakatuon, at maislan sa pagpipino sa panahong ito. Natural, ang mga elixir tulad ng dragon pill na tinukoy bilang heaven pill ay hindi makukumpleto sa loob ng isang araw.
Ipinagpatuloy ni Justin ang pag-condense ng Samadhi True Fire at gumugol ng 3 araw at 3 gabi sa pagpino gamit ang Chaos Cauldron upang makumplito ang isang furnace. Nang magtagumpay ang Dragon Peel sa Chaos Cauldron, ang buong basement ay naglabas ng mahinang dagandong ng dragon, maliwanag at nakasisilaw. Natigilan sandali si Justin, ang pagpino ng Heaven Peel na ito ay pambihira, at nakapagbigay ito ng supernatural na epekto sa Dragon Soul at sa prutas. Sa pagtingin sa Tucson Golden Elixir menu na ibinigay sa kanya ni Harlot, si Justin ay kailangang taos-pusong magpasalamat. Kung hindi dahil sa Nine-Tailed Celestial Fox, hindi niya makukuha ang top refining technique na ito na ipinasa noong sinaunang panahon. Nakakalungkot na ang buhay at kamatayan ni Harlot ay mga panghuhula, si Justin ay napabuntong hininga lamang, ang kanyang lakas ay hindi sapat at hindi niya nagawang pakialaman siya. Matapos magtagumpay si Justin sa proseso ng pagpino, ang lumalakas na espiritual na aura ng langit at lupa ay nakaakit kay Roslyn at Karen na nagsasaka sa mga bahura ng isla. Sa ikalawang pag-walkout niya, lumipad ang 2 babae sa labas ng kastilyo, may excitement at saya sa kanilang mga mukha, naghihintay na lumitaw ang kanilang pinakamamahal na lalaki. Lumabas si Justin at nakita ang 2 babae na nakatingin sa kanya ng nakangiti. Sinadya niyang itinaas ang kanyang kilay at sinabing, nagmamadali kayong 2 pero hindi ko pa rin kayo bibigyan ng Dragon Peels. Para ito sa mga taong gustong pumasok sa innate stage, kayong 2 na soul forming ay hindi dapat mangagaw. Shish! Ako at si Karen ay hindi masyadong masama, lumipad si Roslyn sa isang purple na damit kay Justin at iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang mga pisngi ni Justin, mukha kang namumutla, kahit na ikaw ay mapapagod pagkatapos gumamit ng Samadhi True Fire sa loob ng 3 araw na diretso ha. Kaunting mga vitals lang ang halaga ko, pero makakabawi agad ako kung hahayaan mo akong sumipsip ng ilan sa iyong nectar, mahal kong Rose, ngumiti si Justin at pagkatapos ay kinagat ang labi ni Roslyn habang nakababa ang ulo. Isang mainit at mamasa-masa na French kiss ang nagpamukha kay Karen na nasa tabi niya na medyo nabigla, at umubos sa malinaw na boses, okay, let's talk about it, ilan ang na-refine mo? Sapat na ba? Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, napangiti si Rose, nako, nagseselo si Karen, pwede kang lumapit at humalik, at hindi kita aagawin. Hindi pinansin ni Karen ang panunokso niya, namumula at nagkukunwaring walang narinig. Ngumiti si Justin at humakbang pasulong, hawak ang isang magandang babae sa bawat braso, at sinabing, masyadong kakaunti ang prutas ng dugo ng Phoenix, 10 pildores lang ang dala ko. Hindi na kayo makakainom ni Rose, ngunit magagamit ito ng iba para masira si innate mula sa hautian. Sapat na iyan. Sa paghusga mula sa espiritual na aura ng tabletang ito ay lubhang mahalaga. Kinain namin ito ni Roslyn na may kaunting epekto, ipaubaya ito sa iba pang mga kapatid na babae, mahinang sabi ni Karen gaya ng dati. Ngumiti si Justin at sinabing, Karen, ano ang masarap sa elixir? Hindi mo kailangang malungkot, tiyak na iba ang maipapakain sa iyo ng lalaki mo, sa madaling salita. Parang mas malaki ito. Dahil ba ako ang bumuo nito? Hindi naintindihan ni Karen kung ano ang ibig sabihin nito nang marinig niya ito, at pagkatapos ay tumingin sa nakakabighaning mga mata ni Justin na nakatitig sa kanyang dibdib, at agad niyang tinapakan ang likod ng mga paa ni Justin na may galit, labis siyang nahihiya at nahihiya. Pero medyo nagulat ang puso niya. Mula noong huling beses na ginawa nila ito sa Sicily, ang 2 ay walang anumang intimate na pag-uugali. Imposibleng sabihin na hindi nila ito naisip noon pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay kahanga-hanga upang tamasahin ang saya ng pagpapalagayang loob sa iyong minamahal na lalaki. Nagbiro si Justin sa 2 babae ngunit hindi nahulog sa kanilang malambot na panaginip. Hindi nagtagal, tinawag ni Justin ang mga babae pabalik sa kastilyo. Sa mga araw na ito, ang mga babae ay may kanya-kanyang inangkin na silid. Ang kastilyo ay masyadong malaki, at ito ay higit sa sapat para sa lahat na manirahan sa isang independenteng silid. Gayunpaman, nagkataon, wala sa kanila ang pumili ng master bedroom. Inilabas ni Justin ang pinong Dragon Peel. Sa bote ng jade, ang tableta ay naglabas ng magaan na gininto ang kinang, kasing pinong isang perlas. Kinuha ni Teresa, Joyce, Karina, Jinky, Melinda, Thalia, at Jane ang isa.
Ngunit dahil nag-ensayo pa lang si Sheila ng ilang araw, kahit na sa suporta ng napakaraming low-grade na spirit pill na ibinigay ni Justin, hindi pa niya naabot ang rurok ng Hautian. Hindi nagmadali si Justin na ibigay ito sa kanya dahil hindi niya ito matiis. 8 sa 10 ang inalis, at 2 ang naiwan. Iniisip ni Justin kung dapat bang ibigay ang isa kay Marian. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.